Maligayang pagdating sa kwento't pahinga. Dito, ang bawat kwento ay hango sa layunin na bigyan ka ng kapahingahan, kapanatagan, at kaunting aliw bago ka matulog. Samahan mo ako sa mga kwentong puno ng aral, ganda, at imahinasyon na magdadala sa iyo sa payapang pag-idlip. Tara, makinig at magpahinga. Tahimik ang umagang iyon na sa Sitio San Rafael. Ang mga ibon ay nagsasayawan sa hangin. Nag-aawitan ng mga himig na tila nagpapahiwatig ng bagong simula. Ang mga dahon ng mangga sa likod ng bahay ni Aling Tasing ay kumikislap sa sinag ng araw. At ang hangin ay may dalang amoy ng bagong gising na lupa. Sa gitna ng katahimikan, isang matandang lalaki ang nagwalis ng tuyong mga dahon sa kanilang bakuran. Siya si Mang Lando, 72 na. Ngunit hindi mo iisipin gano'n na siya katanda. Matipuno pa rin ang kanyang tindig at palaging may ngiti sa labi. Ang dami na namang nalaglag na dahon. Aniya, sabay ngiti habang pinupulot ang mga yun. Pero ganyan talaga. Kailangan mo ng malagas ang luma bago tumubo ang bago. Iyon ang madalas niyang sabihin. Hindi lang tungkol sa mga dahon, kundi tungkol din sa buhay. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa na si Luz, mag-isa na lamang siyang nakatira sa lumang bahay na yari sa kahoy at pawid. Maraming beses nang inalok ng anak niyang si Mila na tumira sa Maynila. Pero palaging tumatanggi si Mang Lando. Dito ako pinanganak at dito ko gustong magpahinga, sabi niya. Araw-araw, simple lang ang kanyang routine. Magdidilig ng mga halaman sa umaga, magtitimpla ng kaping barako, tapos uupo sa duyan sa ilalim ng mangga habang pinapanood ang pagdaan ng mga ulap. Sa mga sandaling yon, madalas niyang kausapin ng hangin. Los, bulong niya minsan, kung nasaan ka man, sana masaya ka pa rin. Ako, nandito lang, gaya ng dati. At tila may tugon. Isang mahina, ngunit banayad na simoy na dumampi sa kanyang pisngi. Isang hapon, habang nagwawalis siya ng bakuran, may dumaan na batang lalaki, mga 8 taong gulang, madungis, may bitbit na lumang bola at tila gutom. Lolo, pwede po bang uminom ng tubig? Tanong ng bata. Ngumiti si Mang Lando. Oo naman, iho. Halika, may malamig na tubig dyan sa banga. Habang umiinom ang bata, napansin ni Mang Lando ang mga galo sa tuhod nito. Naglalaro ka siguro sa kalsada? Tanong niya. Tumango ang bata. Opo, wala kasi akong laruan, lolo. Pero okay lang po, masaya naman kahit bola lang. Ngumiti si Mang Lando at hinaplos ang ulo ng bata. Ang importante, marunong kang maging masaya kahit kaunti lang ang meron ka. Yan ang tunay na kayamanan. Simula noon, araw-araw nang dumadaan ang batang si Junjun sa bahay ni Mang Lando. Minsan ay nagdadala ng saging. Minsan ay naglilinis ng bakuran bilang tulong. Sa tuwing makikita siya ng matanda, parang may bagong sigla si Mang Lando. Junjun, halika. Tuturuan kitang magtanim, sabi niya minsan. At doon nagsimula ang kanilang kakaibang pagkakaibigan. Isang matanda na natutong muling ngumiti at isang bata na natutong pahalagahan ng katahimikan ng buhay sa probinsya. Isang araw, habang abala sila sa pagtatanim ng kamote sa gilid ng bakod,
Napansin ni Junjun ang isang kakaibang dahon sa ilalim ng puno ng mangga. "Lolo, tingnan niyo po," sigaw niya. Nang lumapit si Mang Lando, namangha rin siya. Ang dahon ay kulay ginto, hindi dahil sa pintura o alikabok, kundi parang natural na kulay nito. Sa ilalim ng araw, kumikislap ito na parang gawa sa tunay na ginto. "Kakaiba ito, Junjun," sabi ni Mang Lando habang maingat na pinulot ang dahon. "Hindi ko pa nakikita ang ganito." "Akin na lang po, Lolo," tanong ng bata. Nangingislap ang mga mata. Tumawa si Mang Lando. "Sige, pero tandaan mo, hindi lahat ng kumikislap ay dapat itago. Minsan, mas magandang ibahagi." Ngunit imbes na itago ni Junjun, isinabit niya ang gintong dahon sa isang sanga ng puno ng mangga. "Para po lagi nating makita, Lolo," sabi niya. Ngumiti si Mang Lando. "Magaling. Ganyan din ang buhay. Mas maganda kapag nakikita, hindi lang itinatago." Lumipas sa mga linggo, araw-araw pa ring dumadaan si Junjun. Nagtanim sila ng kamote, munggo at luya. Nagturo rin si Mang Lando kung paano gumawa ng pataba, paano magtimpla ng barako, at kung paano ang ulan ay hindi dapat katakutan, kundi pasalamatan. "Lahat ng bagay sa paligid natin," sabi niya, "ay may dahilan. Kahit ang pagkalagas ng dahon, tanda lang na may bago na namang sisibol. At sa tuwing titingala sila sa puno, nandoon pa rin ang gintong dahon, kumikislap tuwing tatamaan ng araw. Dumating ang tag-ulan. Sa unang buhos pa lang, bumaha ang paligid. Buong gabing malakas ang ulan, at ang hangin ay tila humahagulgol. Kinabukasan, dumaan si Junjun. Basa, may dalang tinapay. "Lolo, kumusta po kayo?" "Ayos lang, iho," sagot ni Mang Lando habang nakatingin sa labas. "Pero parang may nasira sa puno natin." Nang lumapit sila, nakita nilang nahulog ang gintong dahon. Nasa lupa ito, baging nabasa at nadumihan. "Sayang, Lolo," sabi ni Junjun. Ngumiti si Mang Lando. "Hindi sayang, iho. Gaya ng sabi ko, ang pagkalagas ay tanda ng pagbabago. Baka panahon na rin para palitan ito ng bago." Ngunit nalinisin nila ang dahon, napansin nilang kahit natuyo na, kumikislap pa rin ito. At doon nila naisip, baka hindi lang basta dahon ito, kundi paalala. Pagkatapos ng ulan, mas lunti ang muli ang paligid. Tumubo ang mga tanim nila, at mas marami pang ibon ang nagbalik. Isang umaga, habang nakaupo sa duyan, tinanong ni Junjun si Mang Lando, "Lolo, bakit po kaya naging ginto yung dahon?" Tahimik munang ngumiti ang matanda. "Siguro," aniya, "dahil may mga bagay sa mundo na hindi mo kailangang ipaliwanag. Sapat na ang maramdaman mo kung gaano ito kaganda. At alam mo, Junjun," dagdag niya, "minsan may mga taong parang dahon. Dumadating sa buhay natin, nagdudulot ng liwanag, tapos unti-unting nawawala. Pero kahit wala na sila, may iniwan silang kislap sa puso natin." Napatingin si Junjun sa gintong dahon sa kanyang palad. "Parang kayo po, Lolo," sabi niya nang may ngiti. Tumawa si Mang Lando, bahaging napaluha. "At parang ikaw rin, anak. Ginto ka rin sa paningin ko."
Dumating muli ang tag-init. Mainit ang araw, pero banayad pa rin ang hangin. Muling sumibol ang puno ng mangga. At ngayong taon, namunga ito ng mas marami kaysa dati. Habang pinupulot nila ang mga nahulog na bunga, biglang napahinto si Junjun. "Lolo, tingnan niyo po, isa na namang gintong dahon." At totoo nga, sa gitna ng mga luntiang dahon, isang gintong dahon na naman ang nagniningning. Ngumiti si Mang Lando. "Siguro, Luz, ikaw na naman yan." Mahina niyang sabi sabay tingala sa langit. Hindi iyon narinig ni Junjun, ngunit alam niyang may kakaibang katahimikan sa paligid. Ang mga ibon ay tila sumasabay sa himig ng hangin, at ang gintong dahon ay dahan-dahang kumikilos, parang sumasayaw. Makalipas ang ilang buwan, nagkasakit si Mang Lando. Hindi na siya nakalalabas ng bahay. Pero laging naroon si Junjun, nagdadala ng sopas, tinapay, o minsan mga prutas mula sa kanilang taniman. "Lolo, gagaling po kayo, di ba?" tanong ng bata. Ngumiti lang si Mang Lando. "Kapag ako'y nawala, tandaan mo anak, sa tuwing makakakita ka ng gintong dahon, isipin mong ngumingiti ako." Hindi nagtagal, isang umaga, wala nang gising na matanda sa duyan. Tahimik ang buong paligid. Tila pati ang hangin ay nagdalamhati. Ngunit nang tiningnan ni Junjun ang puno, napansin niyang marami na ang gintong dahon. Hindi lang isa, kundi 12 dosenang kumikislap sa bawat sanga. Lumapit siya, inilagay ang kamay sa dibdib at bumulong. "Salamat po, Lolo." Lumipas sa mga taon, si Junjun ay lumaking may sarili ng pamilya. Sa bakuran ng bago niyang bahay, nagtanim siya ng mangga. At sa unang pagkakataon, habang nagwawali siya ng tuyong dahon kasama ang kanyang anak, may nakita siyang isang gintong dahon na kumikislap sa araw. Ngumiti siya. "Anak, alam mo ba may kwento tungkol sa gintong dahon?" At nagsimula siyang magkwento ng kabaitan, ng pasensya, ng pagpapahalaga sa mga simpleng bagay. At habang nagsasalita siya, tila may marahang simoy ng hangin na dumaan, na para bang nakikinig din. Sa bawat dahon na nalalagas, may bagong tumutubo. Sa bawat pagtatapos, may panibagong simula. At kung minsan, kung marunong kang tumingin, makikita mo, sa gitna ng karaniwan, ang isang gintong dahon na magpapaalala sa'yo kung gaano kaganda ang buhay. Basta marunong kang magpasalamat. Maraming salamat sa pakikinig sa Kwento't Pahinga. Sana ay nakatulong ang munting kwento para bigyan ka ng kapayapaan at magandang pahinga. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan ako muli sa susunod na kwento. Hanggang sa muli, magandang gabi at mahimbing na pagtulog.